Sino ho dito, taas ang kamay ang mga pinangakuan, pero hindi natupad? Taas ang kamay. Hindi ba dapat ang pangako ay para sa mga nagmamahal? Hindi ba dapat ang pangako ay hindi napapagal? Pero siguro nga, oo, na ang pangako ay laging napapako dahil si Kristo ang napako para pangako ay matupad. The cross represents the two greatest commandments. The vertical beam reminds us to love God with all our heart, with all our soul, and with all our mind, while the horizontal beam calls us to love our neighbors as ourselves. Ang simbolo ng pag-ibig ko, hindi ang puso, kundi ang krus. Bakit? Sapagkat sa krus, pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Ang pagkapako ni Jesus sa krus ay tanda ng pangako na natutupad. Si Jesus kapag nagsalita, sasamahan kita hanggang dulo. Totoo ito. At ito ay nangyari sa krus. Christ crucified invites us to the dynamics of kenotic and self-emptying love, not only for our friends, but also for our foes. That is the key to returning good for every evil received. The cross and the eternal offer of embrace. Kahit ilang beses natin siyang pagtaksilan, kahit ilang beses tayong magkasala, kahit ilang beses natin tanggalin siya sa ating buhay because we are more focused on so many things, Jesus will always tell us, I love you so much that I want you to be happy, even most of the time. Your happiness does not include me. Lord, I'm so sorry that I do not reciprocate your unconditional love for me. May Santo Cristo unite all of us in prayer and fill each one of us with His love and grace. Viva Santo Cristo!